Second po is activities in implementing business. So, ang activities in implementing business ay mga hakbang o gawain na isinasagawa ng kumpanya upang maipatupad ang business plan at maabot ang mga layunin. Mahalaga ang bawat activity dahil ito ang konkretong aksyon na nagdadala ng plano sa realidad. So, number 1 is establishing the business objectives. So, objectives is a list of goals that the company hopes to achieve. The objective must be clear and concise. They must at the same time be realistic, demanding but achievable. So, ang pag-i-establish ng business objectives ay isang mahalagang unang hakbang sa pagpapatayo o pagpapalago ng negosyo. Kapag ang objectives ay listahan ng mga goals o layunin na gustong maabot ng kumpanya. Dapat ang objectives ay clear at concise, malinaw at diretsong nakasulat para madaling maintindihan ng lahat ng employee. Kapag malinaw ang goals, mas madali para sa buong organization na malaman kung ano ang direksyon ng kumpanya. At the same time, dapat ang objectives ay realistic. Ibig sabihin, possible silang ma-achieve batay sa resources at capabilities ng kumpanya. Hindi dapat sobrang impossible, pero hindi rin dapat sobrang madali. Dapat din silang demanding but achievable. Nagbibigay ng changes sa kumpanya. Nakakapag-motivate sa team, pero kaya pa rin maabot sa tamang panahon at tamang effort. Kapag maayos ang pag-set ng objectives, nagiging mas organized ang planning, mas malinaw ang priority ng kumpanya, at mas madali ang pagsukat ng success. So, number 2 is defining and assigning the task needed to attain the set objectives. So, this includes the activities that are to be performed, who are responsible for performing the activities, and the result that the activities are expected to produce. The task must be simple and clearly stated. So, pagkatapos ma-establish ang objectives ng kumpanya, ang susunod na hakbang ay i-define at i-assign ang mga task na kailangan para maabot ang mga layuning ito. So, kasama dito ang pagtukoy kung ano ang mga activities o gawain na dapat isagawa. Sino ang responsable sa bawat activities at ano ang expected results mula sa mga gawain na iyon. Sa madaling salita, malinaw dapat kung ano ang gagawin, sino ang gagawa, at ano ang dapat maging resulta. Dapat ang tasks ay simple at malinaw na nakasulat para walang confusion sa mga employees. Kapag malinaw ang instructions, mas mabilis at mas efficient nila matatapos ang trabaho, at mas mataas ang chance na ma-achieve ang overall business objectives. Sa pamamagitan ng maayos na pag-defense at pag-assign ng task, nagiging organized ang workflow, malinaw ang accountability, at mas nagiging systematic ang buong proseso ng attain ng company goals. So, number 3 is setting out time frame. So, each task and its duration must be formed within a clear time frame. The result clearly display all the activities necessary with their deadlines. Kapag na-assign na ang mga task, mahalaga namang mag-set ng time frame para sa bawat isa.
Ibig sabihin, kailangan tukuyin kung kailan sisimulan ang isang task at kailan dapat ito matapos. So, ang bawat gawain ay may malinaw na tagal o duration para malaman ng mga responsible na tao kung gaano kabilis nila dapat itong gawin. Kapag malinaw ang time frame, mas madaling i-monitor ang progress at maiwasan ang delays. Ang final result ng pag-set ng time frame ay isang organized schedule na nagpapakita ng lahat ng activities kasama ang kanilang deadlines. Sa ganitong paraan, nakikita ng lahat kung ano ang priority, ano ang susunod na gagawin, at kung paano uunlad ang proyekto step by step. Ang pagtatakda ng time frame ay tumutulong upang maging systematic, efficient, at on track ang buong proseso sa pag-attain ng business objectives. So, number 4 is monitoring activities progress. An important step in the business implementation is monitoring activity and progress. It is necessary to identify any potential weakness and determine any changes. This step is used to analyze the progress and successful of the business plan. Isa sa mga mahalagang hakbang sa business implementation ay ang monitoring ng activities at progress. Dito, sinusubaybayan kung paano isinasagawa ang mga gawain at kung ano at kung naaabot ang mga layunin. Mahalaga ito para matukoy ang mga posibleng kahinaan o problema sa proseso at malaman kung kailangan bang gumawa ng adjustment o pagbabago. Sa pamamagitan ng monitoring, makikita kung epektibo ba ang plano at kung paano ito umaandar sa aktual na sitwasyon. Bukod dito, ginagamit ang monitoring para i-analyze ang progress at success ng business plan. Sa regular na pagsusuri, mas madali ang decision making at mas mabilis ang pagtugon sa anumang issue bago pa ito lumala. Sa madaling salita, ang monitoring ay critical para magsimula na on track ang negosyo at ma-achieve ang mga objectives. And that's all. Thank you po.